inyo sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin sa YouTube channel. Maraming nagtanong sa atin kung bakit na ang daming mga videos na wala na ito'y related sa pagsagot natin kay Eliseo Soriano. So, sa ngayon, sinubukan ko na mag-live upang masagot natin ang mga katanungan sa ating mga kapatid. Sa ngayon, ang ating mga kasama na si Father Darwin Gitgano din ay nagsagawa ng live kasama ang ating mga Catholic Faith Defenders. Kung makita ninyo, daming video related kay Eliseo Soriano ang nawala. Di po ba? Sapagkat napakagaling talaga nila, no? Sa mga nag-request na mabura ang naturang mga video, mga kapatid. Kung maalala niyo yung mga video na may tumawag si kapatid na Mel na tumawag kay Father Darwin Gitgano, ako mismo ang unang nag-upload sa naturang video. Ako mismo ang unang nag-upload. Di po ba? Ngunit, may third party umanong nag-claim na may-ari sa naturang video. At sunod-sunod na, may ibang mga video na kiniklaim nila. So, kaya nawala ang ibang mga videos. Makita. Pero, kahit pa kung mawala man ang channel na ito, magpatuloy pa tayo sa pagsagot sa mga tuligsa ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. No? Kahit si Father Darwin at mga kasama natin ay nakatanggap ng mga death threat na at iniharas pati na ang channel. So, kahit ang aking channel ay simulan iharas din, kaya nakita ninyo ilang mga videos na pala, pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, no? Sapagkat magpatuloy po tayo na sasagot sa mga pagtuligsa sa iba't nating mga kapatid na nasa pananampalataya, ibang pananampalataya, lalo na sa grupo ni personalan. Sinagot lang natin punto por punto mga kapatid ang matagal na nilang tuligsa. Nagsimula iyon nang ginamit ni kapatid na Eliseo Soriano, kung matandaan ninyo, ang isang aklat katoliko na ang pamagat ang aking Mariang Tagapamagitan. Sapagkat ang nasa kamay namin ay hanggang pahina 18 lamang, ngunit ang kanilang binabarmi sa kanila. No? Sige, videohan niyo ang naturang aklat, videohan niyo, at ipakita niyo ang naturang aklat na may pahina 63 batay sa binabasa ninyo mismo, sapagkat ang nasa aming kamay ay hanggang pahina 18. Kung maalala niyo mga kapatid, sinagot ito ni Eliseo Soriano at namimersonal na si kapatid na Eliseo Soriano, no? Sapagkat sabi niya, ginagamit umano siya upang magiging kapital, upang kumita sa video, mga kapatid. Hindi po yun totoo. Bakit? Sapagkat matagal ng panahon na ang ating kapatid na si Eliseo Soriano ay grabe ang kanyang ang naturang mga tuligsa, no? Ang niya, bakit kayo pumasok sa aking programa nang istorbo kayo? Hindi ba niya naalala nang ginamit niya mismo ang naturang aklat na ang pamagat ang aking Mariang Magitan? Sabi niya, sino mang pare o kaya'y papa ang hinahamon niya? O sa mga video na na-upload natin mga kapatid, anong sabi ng ating mahal na kapatid na si Eliseo Soriano? Diba? Sabi niya,
maganda kayo. Sa susunod na linggo, kayo ang itatapi ko. Patunayan ko na nagsinungaling kayo sapagkat harap-harapan na ang pagsinungaling ninyo. No? So, sabi pa niya, sige, kapag may time ka, pasok ka sa chatboard, mag-comment ka, at mag-usap tayo, Father, at may ano. Pero nakita niyo, dinidelete eh. Tinawag pa, ngunit nakita niyo mga kapatid na walang sumasagot. Kaya noong may tumatawag kay Father Darwin sa pamamagitan una nakatanggap ay si kapatid na Jando Alabado, di po ba? At si kapatid Mel. Yung diskusyon na yon, sapagkat nag-live kami sa YouTube channel ni Father Darwin, na-upload ko sa channel na ito, mga kapatid. Saksi kayo. Ngunit, ipinadelete. Di man natin sinabi kung sino ang nagpa-delete. Pero, kung gusto sila, harap-harapan na diskusyon lang, no? Walang liputan. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kung ilang mga videos ang na-delete, ang nakita ninyo, no? Na deleted talaga ang ilang mga videos. Pero patuloy natin mga kapatid na sagutin punto por punto ang kanilang mga tuloy. Pati ni Eliseo Soriano kung gusto nila ng maginoong talakayan, yan gusto sa harap-harapan na talakayan mga kapatid, no? Sapagkat successful sila. Ngayon sinimulan nila ang channel ko naman, no? Pero natin sinabi na ito'y pinag-utusan sa kanilang mahal na tagapangaral. Siguro, meron lang mga kapatid na talagang gustong mabura ang channel natin at ang mga video at ayaw nila na malantad sa banal ng pananampalataya ng simbahang Katoliko. Natin sila. Pero, kung matagal na naming sinagot ang mga kapatid natin sa iglesia ni namang ginagawa ang ating mga kapatid na iglesia ni Cristo tulad sa mga ginagawa ng ating mga mahal na kapatid. Kung makita niyo, bakit yun tayo sa mga aral at mga tuligsa ni kapatid na Eliseo Soriano ang kanilang ipabura. Ang kanilang pinabura. Di po ba? Alam ko, nakita ko na as third party. Saan ba siya nangunguha sa naturang video? Sa amin. Makita natin sa kanyang video, meron pang mukha ko. Ngunit, siya ang unang nag-complain upang mabura at mago. Mga mahal nating kapatid ang kanilang reaksyon. No? Yung mag-alala, patuloy tayo mga na pampubliko, harap-harapan talaga sa anuman na mga paksa. Handa po kami sa defensor, sa Catholic Federals, kahit yung mga katiwala nila sa dating daan mga kapatid, handa po tayong quarantine natin, no? Upang mapalitaw natin ang tunay na pananampalataya. Hindi pa nakita niyo na batay sa mga na-upload natin na videos na nawala, malinaw na sinasabi mismo ni kapatid na Eliseo Soriano. Anong sabi niya? Ay, hindi po inaamin nila na sila ang tunay na iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia ay naitatag more than 2,000 years, almost 2,000 years ago. Pero kung matatandaan nyo, kung meron man inyo ang nag-upload sa video ng channel ko, di po ba nang tinanong siya kung sino ang nagtatag ng Santa Iglesia Katolika? Ang sabi po ni kapatid na Eliseo Soriano, hindi niya alam sapagkat nang itinatag ang Iglesia Katolika almost 2,000 years ago,
mga kapatid, sabi niya, almost 2,000 years ago, hindi pa umano siya naisilang. Kung gayon ang argumento ni kapatid na Eliseo Soriano na hindi niya masagot kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko sapagkat nang itinatag ito ay hindi pa. Bakit nang tinanong siya kung sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist, ay madaling sinagot niya. Ipinabasa pa niya ang aklat ng Seventh-day Adventist ni kapatid na Daniel. At nabasa nila, sabi niya, si Ellen Goldwhite, isang babae ang nagtatag. 1844. Kaya, nagtaka tayo, bakit tatag sa Seventh-day Adventist na nang itatag ang naturang sekta, hindi pa naisilang si kapatid na Eliseo Soriano sa naturang panahon? Pero bakit ang simbahang Katoliko nang siya'y mga kapatid, hindi niya masagot sinong nagtatag. Bakit? Sapagkat hindi pa siya umano naisilang nang naitatag ang simbahan Katoliko. Yung mga nag-comment, sasagutin ko talaga yung mga comment niyo punto por punto, pero marami talagang nagtatanong bakit nawala ang mga video. No, bakit nawala? Sige na lang. Kung mawala na ang naturang video, o kaya'y umabot sa punto, mga kapatid, na ang ating channel ay mawala, kaya inaanyayahan ko kayong mga nakikinig sa atin at nagsubaybay, i-upload na lang ninyo ang lahat ng mga video, no? Kay baka mamaniobra ang channel natin at mawala ito. Pero patuloy po tayo, huwag kayong mag-alala. Patuloy po tayo mga kapatid na sumagot at sasagutin ang mga tuligsa ng mga mahal nating mga kapatid. Kung kayo'y palaging nagsubaybay sa kanilang mga tuligsa, tingnan niyo. Kaya na lamang sa mga kasapi ng Iglesia Katolika at lalo na sa Papa. Di po ba? Sabi ni kapatid na Eliseo Soriano, ang Papa umano ang tinutukoy ayon sa nakasulat sa Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 18. Ngunit pagdating sa ilang taong nakalipas, abay, nag-expire ang naturang aral niya sapagkat yung aral na yon ay kinopya lamang ni Felix Manalo galing kay Ellen Goldwhite at nakopya rin umano sa nagtatag kung saan siya noon ay nag-anib sa Iglesia sa Diyos Haligi at Suhay ng Katotohanan. Pero sabi niya, hindi po ang Papa ang tinutukoy. So nag-expire na. Now, kapatid na Ili at sa lahat ng mga kapatid natin na kasapi, kaanib, sa pananampalataya ng dating daan. So, hindi lahat sa inyo no ang gumagawa nito, pero merong mga gumagawa na mabura ang video sa channel ko. Merong nagawa na mabura talaga, pero sige lang, yan talaga, no? Kung mabura o mawala man, sige, unahan na lang ninyo, i-upload na lang ninyo ang mga video ko dito tungkol sa mga pagsagot sa iba't ibang tuligsa. Baka maunahan kayo, bukas mawala na ang channel ko sapagkat dahan-dahan na, nakita nyo, ang daming mga nagtatanong sa akin, bakit Brother Wendell nawala ang video? O kaya, kahit hindi pa ako marunong mag-live talaga, mga kapatid, hindi ko marunong mag-live, sinubukan ko upang masagot, no? Dami ng mga tanong sa atin ngayon, no?
Ang daming nagtanong. So ngayon din, nag-live si Father Darwin. Pagkatapos nito, inaanyayahan ko kayo mga kapatid na manood sa YouTube din, sila si Father Darwin. Ako kahit hindi ko alam paano mag-live, pero sinubukan ko na mag-live sa ngayon upang masagot ko ang mga tanong, bakit nawala at nabura ang ibang video? Sapagkat may nagpabura, no? Pero okay lang, no? Okay lang. Kung gusto nilang harap-harapan na talakayan, kahit sino sa amin, Father Darwin, at ako ba kaya o mga kasama, handa po tayo. Pero kung ang Iglesia ni Cristo nga, hindi nila hinaharap hanggang salita lamang mga kapatid. So, ito ang dahilan na nag-live ako ngayon sa YouTube. Schedule sana namin mga kapatid na sasali ako kay Father Darwin, ngunit tumawag ako sa kanya na kailangan kong ma-resolve ito sapagkat sunod-sunod na no? Sunod-sunod na. Alam siguro ninyo sa mga nagsubaybay sapagkat maraming nagtanong, bakit nawala yung nagulat nga ako kanina nang pumasok ako sa office, pagtingin ko, ang video na may napakaraming nanood. Yung video na may ang pinakamaraming nanood, biglang nawala. Nabura. Di ba? Kailangan meron tayong notification. Wala akong natanggap na notification. Pero kinalaunan na may natanggap ako na notification. Na-trace ko kung sino ang nag-claim third party upang mabura ang naturang video. Bakit? Di nyo ba kaya na sagutin? Di nyo ba kayang sagutin? O di nyo ba kaya na harap-harapan ang maginoong diskusyon kung gusto nyo talaga ng katotohanan? So, sa mga taga-subaybay sa atin, mga Katoliko man at hindi Katoliko, hindi po layunin namin talaga na masaktan ang damdamin ni inuman. Matagal na kayong nagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. At matagal na din na hindi namin yan sinasagot, di ba? Bago lang kami sumagot. Nagsimula yon ng sinat na ang pagkat ay ang aking Mariang tagapamagitan. Akala ko ba, sabi niya, patutunayan ko sa inyo, harap-harapan kayong nagsinungaling. Sa susunod na linggo, kayo ang itatapi ko. Pero alam niyo mga kapatid, akala ko si Father Darwin, si Darwin, Charles Darwin pala, ang kaniyang tinalakay. At sabi niya sa video na na-upload ko, ngunit wala na. Ang sabi niya mga kapatid, Sister Los, may naalala ka ba na sinabi ko na maghintay kayo, tatawagan ko kayo? Ang sabi niya mga kapatid, ang sabi naman ng ating mahal na kapatid na si Sister Los, wala po, Brother Ele, wala po. No? Sapagkat yung Monday ay Bible study natin yan. Friday, ang ating question and answer. Kung gusto niya, tatawag sa atin. O kaya, di ba, sa naturang mga video, mga kapatid, ano nangyari? Tinatawagan nga. Bakit walang sumagot? And then, umabot pa sa punto mga kapatid na si Father Darwin mismo ang tinawagan ni kapatid na Mel. Yun, ang video na napakaraming
nanood sa channel na ito. Una kong in-upload yon sa channel na ito. Kaya nagtaka ako. Magaling talaga sila. Nagtaka ako. Bakit kami ang unang nag-upload? Kami ang may-ari sa naturang video? Bakit may kaya pa silang ipabura ang naturang video? Yeah? Oh, pero sabi ko, mga kapatid, sa Bisaya pa walang liputan. Harap kayo sa maginoong tuligsa, maginoong diskasyon, sapagkat matagal na kayong nagtuligsa sa banal naming pananampalataya sa simbahang Katoliko. Pero ulitin ko, kung sisitin nating mabuti, mga kapatid, di po ba ang kanilang tuligsa hanggang doktrina lamang sa mga kasapi ng simbahang Katoliko? Kahit na yung nakita ninyo, mga kapatid, na ipinalabas ni Eliseo Soriano na 40 pesos na donation sa bunyag, ang sabi niya, sa binyag, no? Ang sabi niya, binibinta niyo ang sakramento ng simbahang Katoliko. Pero yung na-upload natin na video, kung gaano siya lakas umaatake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, yun pala kalakas siya humihingi ng pera sa mga kaanib niya. Di ba nakita? Pero nawala na yung video. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ulitin ko na hindi ako marunong mag-live, pero sinusubukan ko talaga na mag-live sa pamamagitan ng channel na ito upang masagot yung maraming nagtanong, bakit nawala? Sige lang, okay lang. Kahit pa mawala ang channel na ito, pero yun man talaga ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, if you want to follow me, take up your cross. And according to Saint Paul, sa iyang sulat kay Saint Timothy, sabi niya, the good soldier, the loyal soldier must ready to share the suffering of Christ. Pero sana pagpalain ng Diyos ang mga tao na gumagawa sa pagbura ng ating video. Sana hindi sila magkasala sa kanilang ginagawa, sapagkat sila naniniwala na talagang yun ang kanilang gagawin upang di malantad ang katotohanan. Sana ito ang dalangin natin. Pagpalain sana ng Diyos at walang mangyari sa kanila. Mahal natin sila. Mahal natin silang mga kapatid. Ang layunin ng ating programa ay hindi upang madurog yung mga heretics, kundi upang malaman nila ang katotohanan. Bakit? Sapagkat, ulitin ko, di po ba matagal na nilang tinuligsa ang banal nating pananampalataya? Ngunit, hindi nyo narinig, mga kapatid, sa Iglesia ni Cristo, sa Born Again, at iba't ibang mga solpot, lalo na kay Eliseo Soriano, narinig nyo ba na tinuligsa nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Sapagkat kung mali ang mga aral ng simbahang Katoliko, hindi kasalanan ng mga kaanib ng simbahang Katoliko. Di po ba? Kung mali man ang aral ng simbahang Katoliko, hindi yan kasalanan ng mga kaanib. Aba, kung mali ang kanila paniniwala, mali ang aral ng simbahang Katoliko, di kasalanan yan sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Pero ang tanong, bakit niyo hindi inaatake at tinuligsa ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Lahat
Kahit sino mang mga sulpot lamang na sekta, mga kapatid, anong sagot nila? Itong simbahang Katoliko, kolorom. Bakit po kolorom? Sapagkat hindi po narehistro sa Securities and Exchange Commission. Aba, mga kapatid, kung yun ang batayan, na SEC registration lang upang ang isang iglesia ay magiging tunay na, lahat ng mga iglesyang sulpot, si Soriano nga, iba't ibang pangalan ang narehistro niya. At sa Iglesia ni Cristo naman ay itinatag ni Felix Manalo noong taong 1914, narehistro yun. Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. At nilagdaan niya ang naturang SEC registration. Hindi lang yan, mga kapatid. Bakit po ba hindi narehistro? Yun ang isyu nila. Ang simbahang Katoliko, meron pong jurisprudence, Berlin versus Ramirez, nakasulat yan sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. de Leon sa pahina 165. The Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Yun ang nakasulat. Jurisprudence yan. Ngunit hindi maaring batayan, mga kapatid, na pag narehistro ka sa SEC, tunay ka na, sapagkat ang daming sikta ngayon na tatag lamang ng tao ay narehistro mismo sa SEC. Di po ba? Pero, bakit hindi nila tutuligsain ang nagtatag sa simbahang Katoliko lahat ng mga relihiyon? Kahit sa Islam, aklat Katoliko ginagamit, Biblia ginagamit, kahit Iglesia ni Cristo, iba't ibang mga aklat Katoliko, kahit na si Eliseo Soriano, pero hindi nyo narinig kahit kailan natuligsa nila, mga kapatid, ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Bakit hindi ninyo maaaring tuligsa? Dahil kapag tuligsain nila at batikusin nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko, anong mangyari? Aba, mapilitan sila sa paghanap sa history, mga kapatid. Sino ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? At tingnan nyo sa history. Gloriar Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Malinaw mga kapatid, no? Na sa isang history, magat ay World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 127. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Mga kapatid, sila si Father Darwin Gitgano nag-live ngayon. Kasama sana ako, pero nagtawag ako sa kanya na re-resolbahin ko muna itong channel ko sapagkat ilang video ang nawala na, no? Makita ninyo ilang video ang nawala na. So, sige na lang. Pero sa kanino, ilan sa inyo video upang masagot ang kanilang mga tuligsa, mga kapatid, upang malinawan kayo at makatulong sa paghanap sa binatikos ng iba't ibang mga di kapanampalataya sa atin. Gumamit man sila ng iba't ibang paraan o hinadlangan na wala ang kanyang channel. Obo, lalong lumakas ang signal ng Wi-Fi sapagkat iba't ibang mga nag-donate ng mga kagamitan kay Father Darwin upang magpatuloy, mga kapatid, ang ating pagsagot sa mga tuligsa, sa mga kaibayo nating pananampalataya. So, sorry na lang na nawala yung ibang video, pero sige lang. Magawa pa rin tayo ng mga iba pang video. Danilo Alvarez,
Napapanahon na kasi sumagot ang mga Katoliko sa mga maling tuligsa ni Soriano. Bakit siya magagalit at dapat lang ang ating mga defenders? Natural na ayon sa nakasulat talaga sa ating Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina 81, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. At sinabi pa, Parish Priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Hindi lang yan, ayon sa canon law natin. Malinaw din na kailangan talaga lay faithful have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Pinagsikapan ko. Sa ngayon, inaanyayahan ko kayo na manood sa live ni Father Darwin. Papasok ako mamaya siguro sa kaniyang live. Basta, sisikapan kong maka-live upang sana yung mapalain siya ni isang yung Fides Quarens sa pagsunod ninyo yun sinabi sa lahat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I